Magandang gabi mga Kapinoy Horror Stories. Sa kwento natin ngayon, ito ay galing kay Mang Be. Sa dami ng nagna-night shift sa Pilipinas, hindi na nakakagulat na marami ring kwentong kababalaghan ang naikukwento. Isang matagal ng security guard sa isang lumang eskwelahan sa probinsya, si Mang Be. Siya mismo ang nagsabi sa akin nito. At kitang-kita sa mata niya na ayaw na niyang balikan ang mga gabing iyon. Si Mang Ben ay halos 20 taon na sa trabaho. Sanay na siya sa katahimikan ng gabi, sa huni ng mga kuliglig at sa mga anino ng mga puno na gumagalaw dahil sa hangin. Nasanay na rin siyang maglakad sa mga madidilim na pasilyo ng eskwelahan na ang tanging ilaw ay galing sa sinag ng kanyang flashlight. Madalas na niyang naririnig ang mga kwento ng ibang gwardya at janitor tungkol sa mga ligaw na kaluluwa sa eskwelahan. Mayroong nagsasabing may white lady daw sa banyo ng faculty. May nagkikwentong nakakarinig sila ng mga yapak sa basketball court kahit gabi na. At meron ding nagsasabing may batang nagpapakita sa corridor ng elementary building. Pero hindi niya pinapansin ang mga ito. Para sa kanya, parte lang iyon ng pagiging night shift. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Malakas ang ulan at may kasamang malakas na hangin. 2:00 na ng madaling araw at si Mang Ben ay nasa second floor ng high school building para mag-check ng mga classrooms. Nag-iisa siya at ang tanging naririnig niya lang ay ang patak ng ulan at ang pag-ugong ng hangin. Nasa gitna siya ng pasilyo nang biglang tumigil ang lahat ng tunog. Wala ng patak ng ulan, wala ng ihip ng hangin, bigla nagkaroon ng dead silence. Napansin din niyang ang mga ilaw sa labas ng classroom ng kanyang nilampasan ay biglang nagpatay-sindi. Kinilabutan siya. Tinawagan niya ang kasama niyang gwardya sa kabilang building gamit ang radyo. Pero puro static lang ang naririnig niya. Parang may pumapatay sa signal niya. Habang naglalakad siya, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Naisip niyang baka nagkakamali lang siya, pero hindi. Naririnig niya ang mga yapak malapit sa kanya. Parang may naglalakad ng walang tsinelas o sapatos. Hinanap niya sa dilim ang pinanggalingan ng tunog, pero wala siyang makita. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ang mga yapak. Pero napalitan naman ito ng isang boses. Isang boses ng bata na humuhuni na isang malungkot na kanta. Parang lullaby. Ang boses ay galing sa dulo ng pasilyo sa tapat ng isa sa mga classroom. Naalala ni Mang Ben na may nagkwento sa kanya dati na ang classroom na yun ay ang classroom kung saan dati nag-aaral ang isang batang namatay dahil sa sakit.
Pinili niyang hindi na lang pansinin ang boses at naglakad palayo. Pabilis ng pabilis siyang naglakad. Narinig niyan lumakas ang huni ng bata at parang naghihiyawan ito. Huminto si Mang Ben sa tapat ng isang classroom at dali-dali siyang pumasok sa loob. Nilock niya ang pinto at nagtago sa ilalim ng lamesa. Hinihingal at takot na takot. Dinig na dinig niya ang mga yapak sa labas ng classroom. Ngunit hindi na iyon mga yapak ng bata. Para na itong mga yapak ng mga matatanda, mabigat at padabog. Biglang tumigil ang mga yapak sa tapat ng pinto. At pagkatapos, may mahinang katok sa pintuan. Hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niyang may bumulong sa labas. Ben, nandiyan ka ba? Ang boses ay boses ng kanyang kasamahan. Pero may kakaiba sa tono nito. Parang malumanay, ngunit may halong pananakot. Tiningnan niya ang pintuan at nakita niyang may anino sa labas. Pero hindi ito anino ng isang tao. Ang anino ay parang matangkad na sobrang payat. Si Mang Ben ay nakatingin sa anino at nanlamig. Alam niya na hindi ito ang kanyang kasamahan. Hindi ito isang tao. Walang ibang paraan para makatakas siya sa classroom ngayon. Hindi na siya nag-isip. Dahan-dahan siyang gumapang sa ilalim ng lamesa patungo sa bintana. Binuksan niya ito at mabilis na tumalon sa labas. Kahit nahulog siya sa putik, hindi niya ito pinansin. Tumakbo siya. Hindi tumingin sa likod hanggang sa nakarating siya sa main gate. Pag-alis niya, nakita niya na tumigil na ang ulan. Tahimik na ulit ang buong eskwelahan. Ni isang ingay wala. Pagdating ng araw, nag-resign si Mang Ben. Hindi na siya bumalik sa eskwelahan na yun. Ang kwentong ito ay nananatiling misteryo sa mga tao sa probinsya. Hindi nila alam kung ano ang nakita ni Mang Ben. At si Mang Ben ay ayaw nang pag-usapan pa ito. Ang tangi niyang sinabi ay mas gusto pa niyang marinig ang ingay ng traffic sa Manila kesa sa nakakabihing katahimikan ng eskwelahan na yun sa gabi. How